shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matuba, Boss Kalinga Prav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. So guys, shoutout po sa inyo lahat, no? At your service, Mr. Wildlife TV. Shoutout sa lahat ng buong team Kalingap dyan, sa lahat ng mga fans. Shoutout sa mga Danjoy, Jomcar, and EDC. Mega love shoutout po sa inyo. So ito na nga guys, another reaction po ang gawin natin ngayon. So bago tayo magsimula, siyempre supportahan po natin ang buong team Kalingap, di ba? Val Santos Matubang, Kalingap Parabatid na Vlog, sa lahat ng mga Kalingap reactors, at saka sa mga Kalingap charity vloggers, or sa lahat ng mga Kalingap partners. So ito na nga, another, maiksi lang naman to na reaction natin, no? I-play ko lang yung video, tapos i-ano natin, ibigyan natin ng reaction. Nung pues selosa, saka maunaway yung bata na yun. Saka nung kasama ko si Biancy nung araw na yun, kung napansin niyo sa vlog. Sabi pa nga niya, unahin mo, puntahan mo na si Arjen. Puntahan mo. So, yon, 'di ba, narinig niyo sa sinabi ni Ido na kasi marami kasing mga may mga fans kasi na hindi mapakali pag hindi nila matanong kay Ido kung bakit gito ganyan, bakit binuhat, etc. etc. Although mababaw na dahilan, pero hindi ko alam sa mga ibang fans kung bakit ganun yung kanilang mga pinag-iisip. So maganda rin yung ano ng Kalingap Ido. Sabi ni Kalingap Ido, hindi naman silosa si Biancy. Hindi silosa si Biancy pa nga nagsabi na kailangan ng puntahan si Arjen, sunduin para madala agad sa hospital. Now which is na ando na yung ando na yung maintindihan ko yung ibang mga fans na makaramdam ng silos or silos, kasi ang silos natural yung silos, 5 literal lang yan, pero pag tinamaan ka niyan, lintik ang sakit. Pero ilagay nyo naman sa lugar guys, ilagay nyo naman sa lugar ng silos, kasi sa mga pangyayaring ganon, dapat sinisit aside nyo muna or isinantabi nyo muna ang naramdaman yung silos na something like na bakit ganito si Arjen, bakit ito ganyan nung nabuhat na ni Ido, parang ano na to, diba? Ang dami ng sinasabing ganon na which is na maling-mali naman po, na kumbaga pinag-isipan nyo ng binigyan nyo ng ibang meaning or binigyan nyo ng ibang kahulugan yung sa mga pangyayari na yun, na which is na hindi naman talaga dapat na maisip ng ibang mga fans yun. So yun na nga, about naman dito sa sa sinabi ni Ido na doon na hindi naman silosa si Biancy, malamang hindi naman magsisilos ang si Biancy sa mga ganong pangyayari. At saka may tiwala Tsaka alam niya may tiwala ang isang Biancy sa isang Kalingap Ido. Kasi unang-una guys, ulitin ko lang, hindi po mag-I love you ang isang Biancy girl sa isang Kalingap Ido kung alam niya ang maraming chicks to. 'Di ba? Kasi marami nang marami nang tinututurong chicks ang mga bashers kay Kalingap Ido Nagsimula kay letter M, dito kay letter A, 'di ba? Hindi magsasabi ng I love you ang isang Biancy kung wala siyang tiwala sa isang Kalingap Ido. Hindi niya magsabing mahal kita kung wala siyang tiwala sa isang Kalingap Ido. Ganun lang yun. So sana kung ano may yung naramdaman ni Biancy sa isang Kalingap Ido na may tiwala, sana ganun din yung mga fans, diba? Hindi ko naman sinabing alam ko ang iribat ng mga fans dito, hindi namin sinabing wala kaming tiwala kay Kalingap Ido, wala kaming tiwala doon sa babaeng tinulungan niya, which is si Arjen. Wag din po ganon, maling-mali din po yon. Bote sana kung hindi yung sa mga pangyayari na yon, yung tipong mga pangyayaring naglalaro sila o nagharutan, something like that. So may rason kayo para i-bash nyo yung bata, para i-bash yung babae, pero hindi naman emergency po nangyayari na alam nyo namang naghabol hininga or something like hindi makahinga, nakaramdam daw ng kirot at sakit. So yun pa yung sasanabi ni Arjen na kirot at sakit, nabigyan din ng ibang meaning ng ibang mga fans. Something like na sabi ng iba, nagsisilos daw si Arjen kasi ganito ganyan. Wag po, kasi
yung sakit na naramdaman ni o ni RJ ngayon, hindi po yung biro sa totoo lang. Malalaman natin yan sa sunod upload ni Kalingap Ido kung anong klaseng sakit yun, kasi pagkakaalam ko hindi yata hika or hindi asthma, something like na mas malala pa yata. So yun lang yun. So balik din dito sa mga fans na wag naman po, kasi ang isipin nyo na lang, ang isipin na lang natin dito, at alam ko namang ito yung totoo, at alam ko namang yan din ang ramdam nyo na ito rin totoo, na nagmamahalan yung dalawa. Kaya nga sinasabi natin, Idsi is real, Idsi is love. About naman dito kay Arjen, alam ko naman na, sabagay, kasi may mga dating kwento na ito, ganyan, may crush, may gusto, etc. etc. So, hindi ko na rin maiwasan, hindi na rin natin maiwasan na mag-isip yung mga fans ng medyo negatibo, pero dahan-dahan lang naman, kasi hindi po sa kinimpihan ko dito si RJ, no. So andun lang yung may mali po kasi mayroon pong nangyari hindi maganda so, something like na tinatawag nating emergency, di ba? So sana po alamin mo natin yung buong kwento, kung bakit ganito, kung bakit nabuhat, kung bakit ganito kasi may mga ibang fans na nagsabi na yung si RJ, yung pagbuhat daw, yung nakaano na sa liig ni Ido, dumilat yung mata, tapos bigla doon pumikit, inong nalaman na may di ba? Pangit yung dating ang napabash talaga, literal lang yung sa RJ. So wag naman. So tiwala lang tayo na hindi kayang makuha ng ibang lalaki, hindi makuha na hindi kayang makuha ng ibang babae ang puso ng isang Kalingap Ido. So yun lang yun, kasi para lang yan sa isang fiancé, girl. Nga pala, congrats HC sa live selling nyo. Sold out talaga, simot na simot. Sabi nga ni Boss Kalingap Rap, more or less 40k ang magiging commission ng HC. So hindi natin malaman kung magkano yung exact na yung exact amount. So dito naman sa mga diyan sa mga fans, makiusap na lang tayo na wag natin ilan yun yun lang yun. So naman wala namang ginawang masama ang kasi nabigyan ng ibang nabigyan ng pangit na kahulugan yung nakita ng binuhat na so ganito ganyan, tapos ang sabi pa nila bakit si Ido ang tinawagan. Mayroon din kasing explanation diyan kung bakit si Ido ang tinawagan, bakit hindi ambulansya or ambulance. So ando na yung kasi doon sa mga pangyari nga wala ka nang maisip talaga na yung tipong matataranta ka na, magpanik ka na. So hindi mo na malala kung ano ba yung hotline ng hospital o ng ambulansya, ano ba yung pwedeng tawagan, ano ba yung telephone number na yon. So andun na yung papasok agad sa kanilang kaisipan, si Ido agad yung patawagan nila. Kasi so malamang naman for me, talagang natawagan din nila ang kanilang magulang. Ang magulang ni yung magulang ni Arjen. Pero alam nga natin na malayo ang biyahe, na which is isang oras at mahigit or 2 hours, something like that. So siguro naisip nilang tawagan si Ido agad, kasi alam naman natin na beneficiary ng isang Kalingap Ido ang isang Arjane. So yun. So about naman dun sa daw na hindi naman pwedeng sabihin na ikargo na lahat kung anong problema ni Arjane, so mag-financial problem ito gan sa hospital or etc. Kargo na lahat. Hindi naman po, kasi unang-una hindi naman magulang ni Arjane isang Kalingap Ido, which is beneficiary lang siya. Hindi naman ibig sabihin na porket beneficiary ka, sagutin na ng isang charity vlogger kung anong mayroong problema ka, di ba? Kahit anong problema, hindi po, kasi may magulang naman po si Arjane. So for me, andun na yung nakasupport ng si Ido, mag-abot kung magkano lang yung kaya, kung hanggang sa mabot ni Kalingap Ido. Pero yung sasabihing sagot na ni Kalingap Ido lahat ay mali naman po yung medyo foul na yon. So yun lang po yung yun po yung magiging opinion ko po. So bakit yung ganon? So ang alam ko nagpunta yung magulang ni Arjane daw, I think ang mama yata. Pero ang punto ng ating vlog ngayon doon sa mga fans na nagsisilos nga, nagbigay na ng pahayag si Kalingap Ido. So about doon nga, baka daw nagsilos si Viancy, ang sabihin ng pang-iba, hindi lang yan kunwari lang yan, hindi nagsisilos, pero deep inside nagsisilos na yan. Pero alam ko hindi yun na maramdaman ni Viancy, kasi sa mga oras na yon isit aside mo na yung salitang silos o maramdaman na silos, kasi emergency po yung nangyayari. May emergency nangyayari po. So sabi nga ni Kalingap Ido, hindi naman po silusang bata ang isang Viancy girl, kasi naintindihan niya yung buong pangyayari di ba? Hindi naman porket bawal na siyang magbuhat o tumulong sa ibang tao, di ba?
or buhatin kung sino ba yung dapat buhatin na dapat nang isugod sa mga lugar na matauting hospital. So, yun nga lang, yung mga fans hindi makapagpigil na masabi talagang kisyo, ganito ganyan si Arjen kasi dati pa yung may gusto, etc. etc. So, malamang mabigyan ng ibang meaning yung mga ganong senaryo, mga ganong pangyayari. So, hindi natin masisi ang ibang mga fans, pero dapat sa mga ganon ang pagsisilos ilagay rin sa lugar, 'di ba? I-set aside muna kasi sa mga pangyayaring ganon siguro kahit sinong lalaki ang makaano doon, ang makapunta doon or makakita kay Arjen, kahit sino, mapadan man yan, si Ido, Jumar, Kalinga, Problat, lahat pa sino, bubuhatin talaga si Arjen para isugod sa ospital kasi hindi kayang buhatin ng mga babae yung mga ganon ni Arjen, yung mga ganong sitwasyon. Lalaki lang po ang kaya magbuhat nun. Hindi naman mabuhat ni Carla yon, hindi mabuhat ni Viancy, hindi mabuhat ni Roseanne. So sino lang ba ang lalaking andon? So si Ido. So malamang si Ido lang talaga ang makapagbuhat nun. So nabigyan ng ibang meaning, nagsisilos yung ibang mga fans na which is yung iba nakakatawa, yung iba naman nakakaasar yung mga comment. So yun lang yun. So yun lang siguro. So iwas-iwas na lang, sabi nga ng iba, iwas-iwas na lang si Kalingap Ido kay Arjen, something like that. Oh, bakit hindi, di ba? So, alam naman siguro yung alam na ni Ido kung ano yung mga dapat gawin na maaring na hindi masaktan ang kanyang wifey na si na hindi kayang saktan ng kanyang wifey na si Viancy. So, ganun lang yung guys. So, sana nakakatawa lang yung pangyayari kasi sa bawat live kasi yung ang topic na about sa pangyayari talagang ando na yung nakakatuwa, nakakainis kasi ando na yung may kampi, may kalaban, may nanghusga, may nagsabing ito ganyan, di ba? So basta Arjen, masabi ko si Arjen, uulitin ko lang sa vlog na to, pahinga ka muna, Sokmed. Alagaan mo na sarili mo, magpalakas ka muna. So yun lang yan. About naman sa mga silos-silos, so naintindihan ko, normal na yung makaramdam ng silos kasi mahal nyo nga ang EDC, mahal nyo si Ido, mahal nyo si Viancy, pero paminsan-minsan ilagay nyo din sa lugar, di ba? Ilagay nyo din sa lugar yung pagsisilos. So yun lang yun, kasi mahal nyo so ando na yung normal na magsilos ka kasi mahal nyo ang Viancy girl, mahal nyo ang Ido, mahal nyo ang EDC. So kung may nabuhat mo si Ido na ibang babae, hindi naman ang pagbubuhatin hindi naman yung papuntang simbahan or maliligo sila or something like kung saan ang pagbubuhat na yon dadalhin sa ospital, dadalhin sa sakyan kasi nag-agaw buhay. So yun at alam ko namang darating ng tamang panahon na bubuhatin na rin ni Kalingap Ido yung babaeng karapat dapat buhatin para iharap sa altar at doon na sila mag-yes I do, I will marry you. Ayan po si Wow Life. Shout out Wow Life. Diba? So, yun lang yun. So, wag na magsilos Normal na yung magsilos. Ulitin ko. Natural na yan. Normal na yung makaramdam ng silos yung mga fans. Pero ilagay nyo sa lugar. Sa mga ganung pangyayari, medyo pangit po yung nabigyan ng ibang meaning. Nabigyan ng ibang meaning yung pagbuhat ni Ido or nabigyan ng ibang kahulugan yung pagbuhat ni Ido sa isang Arjen. So shout out sa lahat ng mga EDC fans. Hello po sa inyo. EDC Israel, EDC is love. Babush! Bye-bye!